Breaking news! Nakakaiyak na tagpo. Jackpot to, Mr. President. Pangulong Bongbong Marcos. Viral matapos bisitahin lang naman ng isang pinakamakapangyarihang tao sa buong daigdig. Yes mga kababayan, first time itong mangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang malupit mga kababayan dahil bukod sa inaasam din ito ng ibang bansa na bumisita sa kanilang lugar dahil sa kanilang taglay na kapangyarihan, mga usaping enerhiya at sapat na kalidad na kuryente ang kanilang pangunahing tinalakay. Grabe talaga katalino si PBBM mga kababayan dahil hindi basta-bastang bansa siya nakikipagsanib puwersa. Siguradong malakas na bansa. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang Pilipinas ay matagumpay na makakatuwang sa Emirates Nuclear Energy Corporation habang tinutuklas ng bansa ang posibleng paggamit ng nuclear energy para sa pagbuo ng kuryente. Tinanggap ni Pangulong BBM si Mohammed Al-Hamadi, Chairman at Chief Executive Officer ng Emirates Nuclear Energy Corporation sa isang courtesy call sa Malacanang kahapon, August 12, 2024. Pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang delegasyon ng Pilipinas na binubuo ni Pangasinan Representative Mark Cuangco, Miss Katrina U. Pimentel, Benito Techico, Rafael Consing at Ambassador Alfonso Vers sa United Arab Emirates sa pakikipagpulong ng Emirates Nuclear Energy Corporation noong June 27 to 29, 2024. Si Cuangco, na naging masugid na tagapagtaguyod ng nuclear energy, ay muling nagpahayag ng kanyang hangarin na ibalik ang nuclear plant sa Pilipinas sa panig ng UAE bilang isang strategic partner. Sa pagpupulong, iniulat ni Cuangco at Hamadi sa unang ginang na nagpadala sila ng imbitasyon sa Pangulo na sumali sa International Declaration to Triple Nuclear Energy 2024 Objectives sa United Nations General Assembly nitong September. Ang International Declaration to Triple Nuclear Energy ay nananawagan para sa tripling pangdaigdigang kapasidad ng enerhiyang nuklear sa taong 2050. Noong nakaraang May 2024, ang mga kinatawan ng Board of Investments ay nakipagpulong sa mga kumpanya ng UAE upang talakayin ang mga posibleng pagkakataon sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular ang mga may kinalaman sa malinis na enerhiya. Nauna dito, sinabi din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang gobyerno ay nagtatrabaho sa pagtap ng nuclear energy sa iba pang pinagmumulan ng kapangyarihan upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga Pilipino at maiwasan ang posibleng krisis sa kuryente sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo ang agarang pangangailangan na pataasin ang supply ng enerhiya ng ating bansa. Bago pa man siya maupo sa pwesto, sinabi ni BBM na tinitignan niya ang nuclear energy bilang isang opsyon upang matugunan ang kakulangan ng kuryente sa Pilipinas. Sa kanyang kamakailang pagbisita sa US, sinabi ni PBBM na tinitignan niya ang isang cutting-edge micronuclear fuel technology bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na lutasin ang problema sa sektor ng kuryente. Sa ibang balita naman, inaprobahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglikha ng Cabinet Cluster for Education upang magsagawa ng mga reforma sa sistema ng edukasyon para sa kapaki-pakinabang ng bawat Pilipinong mag-aaral at mga magtatapos. Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng edukasyon at iba pang mga kinauukulang tanggapan sa palasyo ng Malacanang upang talakayin ang panukala ng Second Congressional Commission on Education na magtatag ng isang cabinet cluster para sa Department of Education. Sa pag-aproba ng panukala, inatasan ni Pangulong Marcos ang mga ahensya na bumubuo ng magkakaugnay at bumuong sistema na pambansang pagsasama-samang edukasyon at diskarte sa pagpapaunlad ng mga manggagawa simula sa maagang edukasyon sa pagkabata hanggang sa pangunahing edukasyon, senior high school at iba pa. Sinabi ni Secretary of Education, Sani Angara, na nais ng Pangulo ang mga positibong interbensyon para sa bawat sektor mula sa early age development, daycare centers hanggang kindergarten hanggang sa K-12 kolehiyo at tech vocational.
Ang pangunahing tungkulin nito ay tugunan ang krisis sa pag-aaral, magtrabaho tungo sa isang magkakaugnay at buong sistema na pambansang pinagsama-samang diskarte sa edukasyon at pagpapaunlad ng mga manggagawa, mga target at plano sa pagpapatupad, magtakda ng mga target at budget ng ahensya at magtatag ng mga sistema ng pagsusubaybay at pagsusuri. Iminungkahi ng 2nd Congressional Commission on Education ang pagsasama-sama ng Department of Education, Department of Labor Employment, Department of Budget Management, Commission on Higher Education, TESDA, Early Childhood Care and Development Council at iba pang nag-uugnay ng ahensya na iminungkahing cabinet cluster. Ayon sa EDCOM 2, ilan sa mga pinipilit na alalahanin sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas ay kinabibilangan ng kakulangan ng mga espesyal na programa sa pagsasanay sa mas mataas na edukasyon para sa mga manggagawa at guro sa pagpapaunlad ng mga bata, paglaganap ng mga bullying at mga pangangailangan na epektibong ipatupad ang senior high school technical vocational livelihood track. Well, to the President for his swift action. Actually, it's our first presentation on this. Presentation was made by Directory of the EDCOM 2. And the President basically, sa bandang dulo ng meeting, sinabi na niya na in principle, he approves of it and he'd like us to fast track some of the actions dahil nakikita niya yung urgency and it's a very deep-seated problem. Kumbaga, medyo matagal-tagal na kailangan tugunan. So, yun, ano sabi niya, talagang kailangan itong cluster. Pero wag tayo, parang sinabi niya na wag tayo tumigil dyan, just because the cluster is just a coordinating mechanism, di ba? We need to follow through with yung pangangailangan sa bawat sector, from early child development sa mga daycare centers, to kindergarten, up to K-12, up to college, up to tech voc. Lahat yun, dapat sabi niya, may positive interventions tayo for our learners. Thank you, Secretary Angara. Executive Director Yee, would you like to walk us through a little bit of what you presented so that the media can know about it? Right. So, yung proposal po kasi ng EDCOM was to create a cabinet cluster for education. If you've seen a report, the Miseducation, the failed system of Philippine education, the insight really was all of the agencies are doing their respective jobs, but they do it independent of one another with no mechanism of really coordinating, making sure that the plans come together and they deliver an integrated system of education. Tulad ng sinabi namin kanina, ang isang bata na tinrain sa early childhood, dapat may maayos na nutrition, may early education, tsaka stimulation. Papasok, pupunta yan sa DepEd. Pagdating sa DepEd, kailangan may literacy and numeracy. Tapos pag nag-graduate ng high school, dapat employable. Nakikita natin ngayon na kanya-kanyang agency, kanya-kanyang trabaho, pero hindi nagtutugma. So, for example, yung learning gap na pinoproblema natin ngayon, 5.5 years ang kulang sa isang bawat Pilipinong graduate. Anong ibig sabihin nito? Sabi nga namin, nagpunta kami sa isang high school during the learning camp ng DepEd. Yung mga batang pinapanood namin sa learning camp, hirap silang mag-subtract. Grade 8 students sila. Buong buwan, inaral nila addition and subtraction and they struggled to subtract. We asked them about multiplication and I gave examples, which is really what I asked the students. Sabi ko, 3 times 3, 0 times 0, 10 times 10. Hindi kaya. Pagpasok nila noong July 29, ang lessons nila is quadratic functions, algebra. How will you solve all of those concerns? Hindi lamang siya problema ng DepEd kasi nakita namin sa iba't ibang issues. For example, early childhood. The data shows us that if you have access to early childhood education from 3 to 4, yung score sa PISA tumataas ng 32 points. So, ang laki ng impact. But yung participation natin in early childhood, 33% lamang. And pag tinignan natin yung daycare teachers and workers, wala palang program sa TESDA or CHED to train them. But you have 79,000 of them. Ang na-train ng ECCD Council for the past year, since 2011, 1,000 per year. 12,000 cumulative, 15% out of the universe of 79,000. Second, we found data that pagdating sa high school teachers natin, the bulk of our science teachers, 50% of them did not finish a course related to science, not in science. How will you teach something you did not know yourself? 107 out of 113 SUCs natin nag-o-offer ng secondary education. Ang maganda sanang magawa, itugma yun sa pangailangan ng DepEd schools kung nasaan sila, hindi ba? And then yung third natin, yung guidance counseling, we are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and loneliness sa Pilipinas nangyayari. Ang gumagawa ng trabaho na to based on the Anti-Bullying Act as implemented is yung guidance counselor. Pero yung vacancies natin sa DepEd, almost 5,000. Plantilla positions ng guidance counselors, wala. Yun pala, pag tinignan mo, wala namang nag-o-offer ng Masters in Guidance Counseling all over the country. Yung average graduation numbers, 300 per year. To fill all of the vacancies, it will take us 14 years.
by the current setup. So malinaw that DepEd, of course, has to do its work in terms of resolving the learning crisis, but it's not something that it could achieve on its own. Kailangan tulungan talaga yung agencies. Malaki yung ginagampanan ng CHED and TESDA.